Nakarating na niya, Mr. Maravilla, sa'yo. Yung mayor ng Bambantarlac. At hindi po, mga kababayan, may mayor na po tayo na pure Chinese yata. Sabi ko sa inyo, pinagdududahan po na Chinese spy. Bigla na lang daw po lumitaw. Chinese spy, suspicion, swirl, over Bamban Mayor, Alex Go. Ano kaya ito ni Bongo? Ay, iba naman niya, Mr. Maravillas, yung spelling. Si Bongo, G-O. Ito, G-U-O. Pero mga kababayan, magkamuka. Yung pagkasingkit po, parehas ni Bongo. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, mag-ingat tayo ngayong eleksyon. Nasingitan po yata tayo in 2022. Lalo na sa pagkasenador po. Kasi national and local election sa 2025, malamang kung hindi pure Chinese. Diba? Manok ng China, mga kababayan, Team China. Titingnan ninyo rito. Ito daw yung mga, look, as of May 10, 2024, here are the names of the possible candidates for 2025 senatorial elections. Tingnan ninyo rito. Yung mga Filipino, ano yan, Mr. Maravillas? Filipino nga, pero tingnan ninyo. Kasama si Bongo. Tingnan ninyo mga kababayan, baka karamihan dito, Team China. May team na po yung China sa pagka-senador. Titingnan ninyong mabuti, mga kababayan. Sabi nga dito sa impact leadership, wala daw na school records, no school records from grade school to high school. Yun ang na-discover sa Senate investigation, mga kababayan. Sa issue ng Pogo, doon dito lumitaw no school records from grade school to high school, no hospital records, no record in this country, no comment. Ang galing din yun gumawa ng kwento nitong impact leadership. Biglang nakasama si no comment. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng kwentong ito, sigurado naman talaga, Mr. Maravillas, walang comment dyan si Inday. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for PLDT, for Meralco Bills, PLDT, Alico Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilod Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova po. Lagi nagmatao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na, Mr. Maravillas.
So balikan natin ito na balitang ito kasi critical ito mga kababayan sa ating pagdidesisyon. Palapit ng palapit yung ating national and local elections. By October 2024, ngayong October, this coming October, filing na po ng Certificate of Candidacy. So, importante po, hindi tayo masingitan. Kasi, nangingialam po, yan ang sabi ng ating mga officials and experts po. Kahit sa ibang bansa, ito yung ginagawa ng China. Ini-infiltrate nila yung gobyerno. Naglalagay sila ng mga tao para maging spy nila. At yung mga policy, sumang-ayon sa kanilang maitim na agenda. So, infiltration ang ginagawa nila mga kababayan sa iba-ibang mga bansa, lalo na po dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Target nila po yung ating resources, ang ating territory, dapat sympathetic sa kanila. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa Team China. Itong mga pagmumukhang ito, kilatisin ninyo. Kasi sabi rito, as of May 10, 2024, ito yung mga possible candidates for 2025 senatorial elections. Kilatisin ninyo ito, mga kababayan, para hindi tayo magkamali. Kilala na namin dyan ang Team China. Basta kaalyado niya ng Fintaking, klarado na Team China. So ito ngayon mga kababayan yung balita. Sabi dito sa Politico News, Chinese spy suspicions swirl over Bamban Mayor Alice Go. Bigla na lang daw lumitaw. Walang school records po. Mula grade school to high school. Walang hospital records. Walang record in this country. No school records, no hospital records, no records in this country. No comment. Di ba? So lumitaw siya mga kababayan sa Senate investigation na ginawa sa issue ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Ayan po sabi rito. No school records, no memory of educational institution, no records of mother, birth certificate at 17, contradictory statements on father. My feeling, Chinese communist spy, sleeper agent, sabi ng isang netizen. Another ex-user wrote, very unusual talaga. How can someone have such mysterious background? Some social media users want answers from the Commission on Elections. Sabi ng isang netizen, when did she start voting in barangay, in Bamban? They should have records. Did she vote before 2022? Ang tanong nga mga kababayan, hindi binirify ng Commission on Election doon sa Bamban? Baka niya Mr. Maravillas naglagay. Malamang sa malamang mga kababayan, nadala sa lagay. Yes, sabi ng isang netizen, one of the more important question really is, how did this person qualify? Pass COMELEC. Either katangahan na lang talaga ng COMELEC, sinuhulan niya yung taon ng COMELEC, imagine nanalo pa talaga. Sabi ng isa pa, thought these things only happen in movies, but the real question is how many of them are in positions of power and how many high officials from COMELEC are involved in this. Kaya nga po, maganda naman yung naging result ng investigation ng Senado sa POGO. Kasi lumitaw po ito, mga kababayan. So magiging base na natin ito sa susunod na eleksyon, this coming 2025, lalo sa mga national positions. Hindi lang yung kanilang nationality po na siguruhing Pilipino. Kasi may mga Pilipino po na Team China. Kilatisin ninyo po ang Team China rito. Mga Pilipinong makapili, mga kababayan, kilatisin ninyo, alin dyan ang Team China. Mr. Maravillas, alam na eh. Kilala na namin. Mabuti na po na inuulit-ulit natin yung reminder sa inyo. Kasi pag kwarta na po ang nagsalita,
Di ba? At isa pa, maraming nabubulagan dahil kay tatay. Marami pa rin believe kay tatay. Di ano niya Mr. Maravillas yung action niya ng Commission on Election. Nagsalita na rin po yung COMELEC. Kailangan niya na file ng co-warranto. Ito po, COMELEC suggests co-warranto case versus mayor with citizenship issue. Sabi po ni Chairman Garcia. Garcia said he immediately checked with the Commission's clerk of court the records filed by Go when she ran in 2022 after hearing what transpired in a recent Senate hearing. Contiveros in the hearing, I underlined Go's absence of hospital and school records as well as her late filing for a birth certificate which was issued when she was already 17 years old. 17 anyos. Doon pa lang nag-file ng ganyang birth certificate. So, ipinanganak siya mga kababayan, 17 years old na. Kakaiba talaga siya, Mr. Maravillas, ang gawain ng mga Chinese. Ganon sila mamiki. Pati propaganda nila, kasinungalingan po. Pati birth certificate. Ngayon, malamang may piniking conversation. Audio, ni-record po, galit na galit. Umusok po si Secretary Gibo. Wiretapping niya yan. Magpa-file siguro sila, mga kababayan, ng asunto for violating our Philippine laws on wiretapping. So sabi po ni Garcia, wala man niya kasing nag-file ng disqualification or cancellation of candidacy petition against Go. Wala pong nakapag-file. According to Garcia, the COMELEC only has a ministerial duty to accept the COCs, wherein they will just check if the questions stated in the form have been accomplished and sworn in. Pagkatapos po noon, yun po ay sapat na sa amin. Hindi po kami magpaparequire ng dagdag na ebidensya o kahit anong dokumento. Ipepresyon po namin yon na valid ang kanyang deklarasyon at tama ang kanyang deklarasyon, sabi po ni Garcia. Yan po ang kailangan, merong mag-file ng petition to cancel the candidacy or disqualify the candidate. As for COMELEC, its jurisdiction over one candidate will only run from one's filing of his or her COC up to the proclamation. After then, a court will now handle any petition or case against any proclaimed candidate. Halimbawa po, yung isang mayor ay nanalo, may issue pala sa kanya tungkol sa citizenship, hindi naman nakita ng kahit sino. Yan po ay pwede namang ma-question pagkatapos ng proklamasyon kahit siya ay nanungkulan na sa pamamagitan ng petition for co-warranto. A petition, he said, can be filed in any regional trial court. Pwede po abulin lalo na sa pag-issue pag ang issue ay citizenship. So ang ibig sabihin po ng co-warranto, of what authority? Bakit siya umuupo as mayor? Kwalipikado ba siya? Yun ang final noon kay dating Chief Justice Sireno, co-warranto case kasi disqualified man yon, mga kababayan. So napatalsik siya after na ipanalo yung kaso laban sa kanya po, co-warranto case yun. Yun din po ang sinasuggest dito kay sa Bamban Mayor. Kasi imagine, no school records from grade school to high school, no hospital records, no record in this country, no comment. Ayan man lang po ang short video natin mga kababayan ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.